na halos maigalaw ng 31 anyos na si Evelyn, taga Kalumpit, Bulacan, ang kanyang kaliwang kamay dahil sa iniinda nitong sakit sa kanyang daliri. Ang daliri raw kasi niya namaga, nagsugat at nagkanana pa. Kwento ni Evelyn, nagsimula lang daw ito sa simpleng pangangati. Nag-umpisa po ito nung umuwi po kami ng bahay namin dahil bali 6 months pong hindi nalilinis yung bahay namin. Marami pong alikabok. Kinabukasan po, naramdaman ko na po na nangangati na po yung daliri ko. Tapos medyo namumula na po siya. Makaraan ng ilang araw, napansin ni Evelyn na may mga tumutubong maliit na butlig sa gitna ng daliri nito na kalaunan unti-unting kumirot at nagkaroon pa ng nana. Meron na pong tumubo na maliit na butlig. Doon na po siya nagumpisang nag-iipon na ng nana. Tapos hindi ko na po maintindihan yung nararamdaman ko dahil sobrang sakit na po. Nang magpatingin siya sa doktor, nalaman na ang kanyang iniinda isang pigsa. Ang sabi po sa akin, ito daw po ay isang pigsa dahil sa sobrang init daw po ng panahon. Niresitahan lang po ako ng gamot na pampahinog raw po. Ang pigsa or boil or furuncle ay isang bacterial skin infection most commonly caused by your Staphylococcus aureus, particularly affecting the hair follicle. So madalas itong nakikita sa face, sa batok, sa underarms, between the thighs, sa buttocks, but any part of your body can be affected. Halos 1 linggo na ang lumipas, ang daliri pa rin ni Evelyn patuloy na kumikirot at namamaga. Kaya naman si Evelyn, labis ang pag-aalala. Yung pakiramdam ko po ngayon ay masakit pa rin po, kumikirot pa rin po sa loob. Dahil dito, minabuti naming ipasuri ulit ang daliri ni Evelyn sa isang dermatologist. Ano kaya ang dahilan ng patuloy na pamamaga at pagnana ng daliri ni Evelyn? Epekto pa rin kaya ito ng pigsa o maseryoso ng kondisyon? Ang buong natin ngayon ang kondisyon ni Evelyn. Ayon sa doktor, ang sanhi ng patuloy na pamamaga at pagnana ng daliri ni Evelyn, Maaaring nag-start talaga siya as pigsa. But in this case, mukhang naging cellulitis na, no? Naapektuhan na yung deeper skin layers and surrounding skin soft tissue. Talagang lumapad na yung pamumula. Ito ay namaga. Ito ay masakit. Maaaring nagkaroon siya ng break sa skin during the time na siya ay naglinis ng bahay. Definitely maraming alikabok, bacteria. So siguro, hindi man niya napansin, nagkaroon ng entry point yung bacteria. And meron pa rin some hair, no, in your fingers. So, pwede pa rin entry point ng bacteria yun. Posible rin daw na nakakaapekto ang mainit na panahon sa paglala ng pigsa ni Evelyn. Common itong nakikita sa tag-init because heat and humidity, it favors the growth of your bacteria. Ito yung gustong-gusto, no? Sa ngayon, pinayuhan si Evelyn na ipagpatuloy pa rin ang gamutan na unang inireseta sa kanya. Dagdag ang mga gamot na bigay ng Pinoy MD sa kanya. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.